Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Leo. This reading is for tingnan natin ang iyong October 16. Habang tayo. 2:31. Ano mga magaganap ang mangyayari sa'yo? Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong po salamat. Kung ano ang gusto niyo, gusto niyo na energy niyo lang talaga. Ang gusto niyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. General reading tayo layo ha, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, energy reading, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Lagi nyo tatandaan na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Wala sa akin, wala sa baraha o kanino man. Okay, Leo, pay attention to your finances. Ha? Kung kailangan magtipid, mag-focus, kasi alam ko naman na may dreams kayo, di ba? Siguro, pinaghahanda ka niya kasi there's something happen, di ba? Na hindi mo aasahan. Pwedeng ganun. O kaya naman medyo nagiging ano ka na rin sa, hindi mo na-focusan yung finances mo, no? Yun ang nakikita ko sa iyo. Iba sa inyo is maaaring you are in a same sex, relationship. Kung babae, lalaki, no? Yan, may mga deep friendship with someone of the same sex, kumaga. Period of prosperity and abundance. Tulad ng sabi ko kanina is, you need to pay attention kung gusto mo talaga na kailangan, need mo talaga ng magandang abundance. Ito na yon. Eh, sa iba naman sa inyo, may mga bagay kayo na gagawin. Kumbaga, may mga project, kasi parang, di ba, tinapayan parang, may mga huhulmahin kayo na isang bagay o isang sitwasyon na iyon is maaring related to a money or maaring iyon ang makakatulong sa'yo sa ikakaangat mo sa buhay. Kung ano man yung sitwasyon na yan, ano? Yan. Change in your life. Ito na yung kung saan, iba naman sa inyo is, this is the time to change o may mga bagay na dapat ayusin, dapat i-change, ganyan, baguhin, no, ayusin na, and kung saang aspeto ng buhay mo yan. And syempre, andito yung sitwasyon na may mga dinidream or may mga ini-illusion ka rin sa nakikita ko dito. Syempre, you're illusioning something. Mga project, abundance, prosperity, kasaganaan sa buhay talaga. Syempre, no, ito yung ano, wag ka lang isip ng isip, no? Kailangan mo rin kasing kumilos. O yung sa iba sa inyo is magkakaroon ng changes happen sa buhay nyo. Hidden secret can harm you. May mga sitwasyon na maaring hindi mo maharap, no? Ako nakikita, hindi mo kayang harapin. Pwedeng gano'n, no? Kung sa sarili mo to ha, may mga sitwasyon din naman na alam mo sa sarili mo kung bakit at ano at ba't gano'n. No? And also, may mga maari din na may mga katotohanan na hindi mo maharap o may mga sitwasyon na hindi mo kayang harapin, pwedeng ganun. Or someone is there's a hidden situation na about sa'yo, maaring ganun. No? Triumph over trouble, obstacle. Ito yung sitwasyon, diba, eagle yan, di ba? Alam niyo naman siguro si eagle. Si eagle, di ba, kapag magla-landing siya, alam na niya yung target niya. Diba? Alam na niya baka siya magla-landing, alam na niya kung ano yung pakay niya. Malayo pa lang alam na niya. Diba? Be an eagle situation, ganyan. Know your target. Yan, yung may mga triumph over troubles, may mga obstacles siguro na pinagdadaanan yung iba o pagdadaanan, ganyan. Basta wag ka lang mawawala sa focusing mo this time, kung ano may mga problema na pagdadaanan mo. May mga bagay na kailangan mong harapin kasi ito ang makapagpapabago ng buhay mo. Money, prosperity, inheritance, and winning or windfall. Maaari may mga pinag-uusapan related to a money, mana, ganyan, property, kung ano naman yan, kung ano saang aspeto ng buhay mo yan,
pwedeng may mga pag-uusapan related to a project, mga paghuhulma o pagsasaayos sa mga bagay, pwedeng ganun ano, or pwede rin na kung titingnan ko dito, may tao na matagal nang kakilala mo. Iano ko may taong matagal nang kakilala mo na ikaw ang kanyang iniisip. Maaring itong tao na to is matagal nang may nararamdaman sa iyo. No? Yun ang nakikita ko dito. Siyempre, andun yung inaasam niya na magkaroon kayo ng masaganang relationship or kung sa business man ito, good. Kung sa relationship, ganun din. Kung sa family, ganun din. No, maaring may mga tina-target ka na related to a family, related to a situation forever na maging stable yung family mo, maging stable yung relationship mo, maging maganda yung buhay mo. Pwedeng ganun sa iba sa inyo, no? Or pwede na may mga iniisip ka o ini-illusion ka related to a property, mana, pera, or stability in life. Kasi andito rin si, pwedeng ganun. Mag-focus ka ha, andito ka sa eagle. And heartache over what you no longer have. Ito na yun, maaring yung iba sa inyo, there's a shifting happen into your life. Maaring may mga bagay na iniisip kayo na matagal nyo nang kinikimkim. And this time, ito yung paglaya na gagawin nyo sa buhay nyo or magkakaroon ka ng solution making, no? At maaring, kung ano man yung, kung tingnan mo siya, target siya, di ba? Kung ano man yung target mo or ano man yung trouble na situation mo sa buhay mo, maaring ito ang, paglakpas mo dito, ito ang ikakasaganaan mo. Magiging maganda yung situation mo. Ito rin yung sinasabi na no? Siyempre may mga heartache, may mga pain situation, may mga pinagdadaanan yung iba sa inyo, lalo na dito kasi si Moon, tsaka dito si Skull, no? Ito yung kinakailangan mo na rin harapin. Tulad ng sabi ko, di ba, harapin, solusyonan, ayusin, or know your target with the eagle. Natikita mo, di ba, parang eagle yan. Ito na yung sitwasyon na paglaya, no, sa iba sa inyo. Iba sa inyo, ganun. Pwede naman sa iba sa inyo, if there's a person na matagal nang may sikreto o may nararamdaman sa'yo, or may kakaroon, or may sikreto ka. Halimbawa, may sikreto ka, or someone is have a secret sa'yo. Maaring ngayon, haharapin na niya ito. Pwedeng ganun, or maaring may mga sitwasyon na nagpipigil ka sa sarili mo na this time, sasabog ka. Na hindi naman in a bad way. Siguro sasabog ka na mag-action ka na, sasabog ka na konting salita, may mga ganun kasi andito siya, andito siya. Tingnan natin ang energy mo. May mga problema, obstacle ka na malalakpasan. Diba sa inyo, ito na yung kinakailangan, no, na harapin. Energy ni Leo, 16 to 31. Energy niya. Okay. Okay, energy mo. Andito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay o sitwasyon na nagbabalik-balik sa iyo, no? Sa isipan mo, maaring may mga naaalala ka in the past, meron kang nare-reminiscing in the past, maaring ganon, na maaring na you're still trapped dun sa sitwasyon na iyon, no? Maaring ganon sa iba sa inyo. Ang energy mo rin, sa nakita ko, may pagka-excitement, yung iba sa inyo, 16 to 31, medyo may excitement situation ka na mararamdaman. Pwedeng, handun ka sa point na meron kang sitwasyon na maaring sa iba, there's a new project, may mga fufukusan ka, may mga actionan ka, pwedeng ganun, no? Maaring may mga, high na pagpapasya or high determination ka na haharapin, maaring sa iba sa inyo. By this 16 to 31, maaring ganun, no? Maaring may mga sitwasyon na makikipag sapalaran ka or may mga sitwasyon na para magti-take a risk ka dun sa bagay na yun. Pwedeng ganun. Pwedeng may kakausapin ka in the past, ganyan. Pwedeng
may haharapin ka na hindi natapos na situation in the past, pwedeng ganon. O kaya naman sa iba sa inyo is, kasi ang nakikita ko sa ito, you're trapped. May mga sitwasyon na maaring nagbabalik-balik, no? Paulit-ulit o nagbabalik-balik, mga ganon. Ako nakikita sa iyo. Parang hindi, iba siguro baka hindi pa move on o hindi pa let go totally. Pwedeng ganon sa iba. Yun ang nakikita ko dito. You're feeling trapped, may mga bad decision, situation. Mag-ingat ka sa when it comes sa decision mo, no? Ako nakikita sa iyo. Yun ang energy na nakita ko sa'yo. Pwede naman yung iba sa inyo is, may tao na makikipag-usap sa'yo, pwedeng kapatid mo, karelasyon mo, or ikaw ito ha, ganun. May kakausapin ka. So, iba sa inyo na ma-overwhelming daw kayo in a choices of life. Ganyan. Kakaroon ka ng ganun. Tingnan natin ang parating. Ano parating kay Leo? Parating po, 16 to 31. Parating. Ayaw Parating kay Leo, October 16 to 31. Iba dito, may babalikan daw kayo sa nakaraan. Pwedeng may isip mo o may pagbabalik sa nakaraan. Pwedeng sa karelasyon, sa kakilala, sa kaibigan, kung ano man yan. 7 of Sword. Bakit 7 of Sword to? Parating sa'yo. Iba dito, lovers Okay, ang parating sa iyo. Okay, parating sa iyo. Andito ka sa sitwasyon mo na, kasi andito ka rin, no? Nandito ka sa sitwasyon mo na parang may mga point talaga ng buhay mo na may mga bagay na iniisip ka. Andun ka sa point na yun no? 16 to 31. Magsisiyasat ka sa sarili mo, maghahanap ka ng katotohanan, ano ba yung dapat gawin, ano dapat solusyon, tama ba to, tama ba ganun, ganyan. Nandun ka sa point na yun, parang may paghahanap na mangyayari or may mga gusto kang, you want to recover something na nagiging mahirap para sa iyo. Parang you recovering something difficult situation, parang ganun sa iba sa inyo. Iba rin sa inyo is 16 to 31 is maaring may mga nararamdaman kayo na sasarilihin nyo na lang. Nandun kayo sa point na yan. Kaya nakikita ko may konting emotions. Halimbawa, meron kang iniisip na basta sasarilihin mo yung feelings mo. Kung baga, halimbawa, nagkaroon ka ng conflict o nagkaroon ng sama ng loob or nagkaroon ng mga bagay na hindi naging maganda, sasarilihin mo na lang yun. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo, 16 to 31. Sa iba naman sa inyo, merong sa iba siguro mga kasama sa trabaho, ganyan, or kasama sa trabaho, or hindi man siya sa trabaho, siguro sa meron ka sa ngayon, may tao na nagmamacheck sa'yo, no? Tinitingnan niya yung kilos mo, tinitingnan niya yung ginagawa mo, tinitingnan ka niya. Actually, yun ang nakikita ko dito. Meron din ako na nakikita na tao na may nagsisinungaling, liar, dishonest, manipulative. Meron ding deception Ibig sabihin may nangloloko, nangliling lang, may panglolokong nagaganap. Yun na nakikita ko dito. Kumbaga, pwedeng may cheating, pwedeng ganun sa iba. Pwede halimbawa sa trabaho o hindi man siya sa relasyon, halimbawa sa trabaho, di ba? Niloloko ka niya, dinadaya ka niya, di ba? Nililing lang ka niya, pwedeng ganun.
Kung saan aspeto ng buhay mo yan. Yun na nakikita ko sa'yo dito. And also, yung iba sa inyo is, parang you want to escape in a situation na you feel that it's not working to you anymore. Or you need, or you need to try to focus and commit sa mga bagay na kung alam mo hindi na siya nag-work, you need to getting away dun sa bagay na yun, ano? Yun na nakita. Mas piliin mo yung ikaka-peace of mind mo sa nakita ko dito sa iyo. Kung sa pera yan, ganun din, di ba? Bakit? Kasa isip ka ng isip, di ba? E di, put some effort dun sa bagay na yun or given hard work para makamit mo yung sitwasyon na yun. Yun na nakikita ko sa iyo, ha? May lalaki dito, oh. May taong connected ka sa lasang lalaki? Pwedeng may lalaki na hindi kayo gaano magkakaintindihan sa buhay mo. Tingnan natin, dapat iwasan. Anong dapat iwasan? Ni Leo po. Yung anak. Ano po to? Uy, your energy. Okay. Okay, dapat mong iwasan. Yung mawalan ka na pag-asa. No? Iwasan mo yon. Iwasan mo mawalan ka na pag-asa. Siyempre, iwasan mo yung magkaroon ka ng self-doubt sa mga bagay na gusto mong gawin o desisyonan sa buhay mo. Iwasan mo yung hindi ka pa kapag-forgive. Yan, iwasan mo yun. Iwasan mo din na may mga bagay kasi na you need to release your pain. No? Kung halimbawa may nararamdaman o may tinatago kang galit, puot, or lungkot man yan, you need to share yung situation mo sa someone na trusted mo. Yan. I-share mo rin yung problema para hindi mo lang siya kinikip-kim, no? Iwasan mo yung mga lungkot, lack of clarity, mag-focus para ma-low of vitality o lakas ng loob o panghinaan ng loob. Yung mag-think about something, kabiguan, iwasan mo yon. Iwasan mo yung mga tao na kasi mas maganda kasi yung you need more on patient. Oo, mahirap, masakit. Pero kailangan, no? Iwasan mo yung yung to judge someone or yung mga taong judgmental. Yan, iwasan mo na lang yun. Yung mga tao na mapanglait, or maglait ka ng ibang tao, iwasan mo yung vice versa. Iwasan mo yung magkaroon ka, i-delay yung mga bagay-bagay. Kasi if you delay something into your life, madi-delay din yung success mo sa buhay mo. No? Umiwas ka sa mga kamalian, ma-stagnant, or yung mga malack of clarity or malack of closure, yung mga bagay na kailangan kasing tapusin. No? Ang sinasabi rin dito. Yun ang mga dapat mong iwasan. Mag-focus ka at mag-pursue ka sa bagong buhay o bagong path mo this time sa nakikita ko dito, no? Iba sa inyo, magbabago kayo ng journey in life, no? Maaring may mga manifestation ka na gusto mo nang mag-iba ng landas, pwedeng ganun. O kaya gusto mo na mag-umpisa ng project or gusto mo nang magsimulang muli. May mga idea ako nakikita sa iyo. Sa iba sa inyo, tataha kayo ng bagong path or bagong journey in life within a week or a month or by the next year. Yun na nakikita ko sa iyo dito. May mga bagong tao kang makikilala na parating sa buhay mo rin. Sa pagtahak or pagbabago ng buhay mo, may mga taong magkakaroon ng connection na bago sa iyo. Tingnan natin ang iyong love. Love ni ano po? Love sa lahat ha, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. 16 to 31 po, love ni Leo.
Hindi ba sumasakit yan mo? Ingat kayo ha, baka sumakit yung tiyan nyo. Parang sumasakit yung tiyan or may sakit sa bandang tiyan. Baka yung humihilab-hilab, sinisikmura. Hilab. Ano ba yun, ate? Ba't ayaw oh, devil. Sabi ko sa'yo, lumabas tuloy si devil. Kaya magmadali, lumalabas si devil. Okay, when it comes sa love. When it comes sa love, kung single kayo, may makikilala kayo na isang tao na stable sa buhay. Pwedeng may business, pwedeng may ipon siya, or talagang stable yung buhay niya. Yan. Tao na mas may edad sa'yo. Yun na nakikita ko dito. Tao na mapagmahal, mapagpahalaga, maalaga. Pero bakit kaya ganito? No? Parang, kasi may tao dito na parang hindi siya gano'n nagsasalita. Pero hindi siya nawawalan. Umaasa siya sa pagandang mangyari in the relationship. Gano'n ang nakikita ko dito. Sa mga single kasi, alam mo yung ang nakikita ko dito parang nagkaroon ng failure no? Nagkaroon ng failure situation in life. Sa iba sa inyo. Nag-fail. May nag-fail. Kung nagkahiwalay naman kayo, kasi hindi siya naging matatag, yung relationship, hindi siya naging matatag, nag-fail talaga siya, naging hindi stable, maaring na-control ng relationship ito, or kinontrol ka ng relasyon, or na-control ka or vice versa, tayo, no? Sa nakikita ko dito, nagkaroon ng someone, or nagkaroon ng third wheel, or third party sa iba, no? Sa nakikita ko dito, nagkaroon kasi ng interest yung isa sa inyo, sa ibang tao. Yun na nakikita ko dito. Kaya nagkaroon ng emotion. Pero alam mo, kasi itong tao na to, gusto niya bumalik. Gusto niya uli ng partnership sa'yo. Gusto niya uli ng resetting. Nagkakaroon siya ng frustration, itong tao na to. No, nagkakaroon siya na date trap. Itong tao na date trap talaga. Nandun siya sa point na naghihintay. Maybe naghihintay siya or nandun siya sa situation na nagkakaroon siya na plano to move forward sa'yo, no? Kasi gusto niya ng new beginning sa'yo. Itong tao na ito, sa nakikita ko sa kanya. Still interesting pa naman siya sa'yo. Feeling burden, still waiting, and may pagbabalik, no? Pero yung isa kasi is nagmo-move forward na and starting to heal yung relationship, yung sarili niya, no? Kung kayo naman is in relationship, hindi ko alam kung sa part mo or sa part niya or in this part of relationship, kung lalo kung mag-asawa kayo, may problema kayo sa pera. Ibig sabihin, medyo gipit or hindi ganun na nagiging good yung takbo pagdating sa pera. Hindi ko naman sinasabing sayad, pero siguro sakto, ganun. Pero tingnan pa natin yung pera mo ha. Yun na nakikita ko dito. Isa sa inyo is may pagkamataas ang pride. Ay, sorry. Yung mataas ang pride ng isa sa inyo. And then, andun naman yung valuing, andun naman yung partnership, andun din naman yung, may anak kayo? Isa? Iba dito, isa. May isa ako nakikita. Sa iba ha? Sa iba siguro wala. Yun ang nakikita ko sa iyo, no? Yung hindi ko lang alam, siguro isa sa inyo medyo kinokontrol niya yung nararamdaman niya. Pwedeng nagkakaroon siya ng controlling emotions, pwedeng ganun, no? Kumbaga gusto man niya magsalita, hindi lang siya makapagsalita, pwedeng ganun. Kumbaga gusto niya magreklamo, hindi lang siya makapagreklamo, kumbaga siya anay, parang nandun sa point na yun, ano? Pero ang dumadating yung
point, kasi nakakapagpa-heal kayo eh, no? Kumbaga nandito sa point na nagkakaroon man kayo ng hindi pagkakaintindihan o nagkaroon man ng problema in this relationship is nagkakaroon naman ng healing or handun pa rin yung progressing when it comes to healing, no, in this relationship. Pwedeng sa pera, sa relasyon, pwedeng ganon. Ako nakikita dito, may burden, oo, struggle, problem, meron naman, may mga bagay na hinihintay, may mga sitwasyon na gustong gawin. Ako nakikita dito, may mga gustong umpisahan, pero still trapped or stuck itong sitwasyon na to. Yun, nakakaramdam na nga kayo ng pagod minsan eh. Siguro hindi nyo kasi alam kung paano aaksyonan o susolusyonan yung mga bagay sa problema in this relationship or sa part mo or sa part niya. Pwedeng ganon. Kasi hindi kayo, wala kasi pangalan nyo dito eh, kaya hindi ko rin siya ma-point dito. Pero nahadod kayo sa point na yun. No, may mga something need to heal. May mga, kasi ang sabi dito, sa mga pagbabago ng relasyon na to, nasa sa inyo. Kasi kayo rin ang naglagay sa sarili nyo in this part ng relasyon na ito. Pwedeng siya, inilagay niya yung, relasyon, yung sitwasyon niya sa point na yun. Pwedeng yung kapartner mo, nilagay niya yung sarili niya sa point na yun. Kumbaga, kayo lang din ang may gawa. No? Kaya kayo lang din ang makapagpapalaya sa sarili niyo dun sa point na yun, sa part na yun. Eh, bakit dalawa to? Bakit dalawa yun, ate? Tingnan natin ito. Tingnan natin ang money mo. Ay, dalawa nga siya. Ibig sabihin, dalawa siya. Nalito ako. Nalito daw ako. Tingnan nga natin, money ni Leo. 16 to ano po, money ni Leo. Kamusta? Naku po, dalawa pa yung lumabas. Nakakatakot ah. Dalawa pa yung lumabas. Ang bigla naman to. Oo, syempre wini-wish mo talaga na magkaroon ng magandang ano, syempre. Ooh. Okay. Okay, when it comes to money, 9 and 9, no? Nagkakaroon ka ng pagtitiis o pagtitimpi pero may problema ka raw. Dito may financial problem. Pwedeng may mga problema kayo sa financial problem o kaya sa trabaho. Ganyan. No? Okay, when it comes 16 to 31 sa money mo, may mga bad decision making ka daw na gagawin. May mga mali, no? O kaya naman na-handle yung situation na there's a trap situation, maaring may mga matatrap ka sa pagdating sa pera. Kumbaga yung pera mo kasi is palabas, patapon. Hindi ka siguro, hindi naman totally tapon, siguro meron naman pinatutunguhan siguro, pero sabi dito kasi may mga sitwasyon daw na mali yung desisyon. Yun na nakikita ko kasi medyo imbalance siya, no? Hindi ka nagkakaroon ng totally pag-organize when it comes to your money. Mas marami siguro yung lumalabas sa point na ito. Yung kumbaga hindi siya totally nagsasucess. Yun. Siguro pagdating dito lahat binibigay mo sa mahal sa buhay mo, sa family mo, sa kanila, ganyan, sa bahay mo, pwedeng gano'n ano? Kasi it's more on lack of success ang nakikita ko dito sa iyo. Yan, kumbaga, delay ang successful ng money mo. Pwedeng ganun. Halimbawa, when it comes to delay, marami kasing pwedeng delay. Pwedeng nadidelay siya because of the cost na ikaw rin na gumawa. Pwedeng ganun. O kaya naman delay kasi meron pang ikaw dapat makuha sa mga past na sahod mo at hindi pa siya nakukuha, pwedeng sa next mo pa siya makuha, pwedeng ganon, di ba? Pero there's a lack of success when it comes to your money. Mag-ingat ka na lang, no? Kasi imbalance ka. Hindi maganda. Wag masyadong palagastos o wag kang bigay ng bigay. O wag kang, basta balansehin mo, hindi ka nakakapag-balance eh. Hindi ko naman nasasabi naghihirap ka kasi andito si 9. Sakto.
nakakain ka pa naman, kumbaga 'di ba? Nakakain ka pa naman, eh wag mo nang sagarin. Kumbaga ano, you need to put some effort. Kailangan mo na move forward. Kailangan may mga bagay na need to accept, may mga bagay na kailangan balansehin, may mga bagay na kailangan mo ring magtiis at magtimpi, ganyan. Kung hindi mo siya maano, ikaw rin ang mahihirapan dito, 'di ba? Anuhan mo yung pera mo. May nakikita ako na ano, na okey. Oo nga, kasi panay ang bigay mo. Kailangan mo ring ano, kailangan mo ding manindigan, kailangan mo ding panindigan yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Kailangan din na protektahan mo rin yung sarili mo. May mga taong galit sa'yo, Leo. And then, may nakikita akong bahay. Hindi ko alam yung bahay mo ba, sira ba? Or may butas ba? Magpapagawa ka ba ng bahay kasi may sira? May sirang bahay ako nakikita? Or may kailangang buuin na bahay na parang ganun ako nakikita, no? Ba naman dito is nagkaroon ng mga unhappy situation. Pwedeng sa relasyon, pwedeng sa trabaho, pwedeng sa connection, ganyan. May mga sitwasyon na mga tao or may tao na hindi siya talaga super supportive sa'yo, no? Ako nakikita may mga sitwasyon na hindi same page or hindi nagfi-fit sa'yo, pwedeng gano'n, no? May pagkakanya-kanya din ako na nakikita dito. Kung totally may isa rin ako nakikita na isang foundation or isang, hindi ko alam kung relationship siya or trabaho or stability, hindi siya stable. Actually, hindi siya stable. So, stability, hindi ka rin stable. Yung iba sa inyo. Or to a foundation, pwedeng kaibigan, pamilya, relationship, pwedeng ganun. Kasama sa trabaho, pwedeng ganun sa iba. Sa iba naman sa inyo, may nakikita ko hindi pagkakasundo, kawalan ng pagkakaisa, paghihiwalay, mga poot at galit. Pwedeng ganun. May nakita akong ganun na situation. Tingnan natin ang payo sa'yo. Iwas ka na lang, ha? May mga ano na, no, break up or paghihiwalay talaga. Kasi parang siguro kung sa relationship ito, nandun na yung point na hindi na fit sa'yo yung relationship. Pwedeng ganun. Or vice versa. When it comes to advice. Uy, may new beginning ka. Ay, yan, universe. Ba't pa lagi mo pinapakita sa akin to? May sitwasyon daw na ikakashock mo. Ikakabigla mo. Tingnan natin. Uy, iba dito, tataha kayo ng bagong sitwasyon. Okay, ang nakikita ko sa'yo, hindi mamaya ko nabibigay yung advice. May nakikita ako dito, pagtahak ng bagong direction sa iba, no? Sa iba dito is, ano ba to? Sa iba dito, meron daw kayong mga dapat harapin na sitwasyon and also this is a time to decide. May ganun daw na kailangang harapin. Kailangan lakas ng loob, tatag, tibay, katapangan, na harapin at fokusan yung bagay na yun. Yun ang sinasabi. May sinasabing papers and documents din kasi, no? Kung saan aspeto ng buhay mo yan. And then also, ang nakikita ko sa iyo, sa iba dito may mga new project. Yan, may mga new project situation. Ako na nakikita sa iyo, may disappointment pala. Sa iba dito, pagtahak ng bagong path or destination. Sa iba naman dito, meron ka daw isang malaking bagay o malaking sitwasyon na pagpapasyahan. Maring ganon. Na gagawin mo. Yan, meron kang aaksyonan. Parang there's a high determination, parang malaking pagpapasya to, no? Yan, or malaking sitwasyon, bagay na gagawin, pagpapasyahan, or something, may iba dito, you begin something project, pwedeng ganun. Ako nakikita. Or hindi yung sitwasyon na bagay na makikipagsapalaran ka. Yun, may mga action. Ako nakikita sa iyo, no?
And also, when it comes sa advice. When it comes sa advice, tatandaan mo palagi, Leo, na you are the authority of your life. Ikaw, walang taong pwedeng kumontrol sa'yo, walang pwedeng makapagpabago sa'yo, kundi ikaw lang din, no? Wala kang dapat sisihin, wala kang dapat na kasi sa bandang huli, ikaw at ikaw pa rin magdesisyon sa buhay mo. Ikaw at ikaw pa rin magkocontrol kung saang destination ang gusto mong pasukin o puntahan, no? Tandaan mo, kailangan this time is magkaroon ka ng logic organized, lalo na sa pera mo, sa mga fufukusan mo, sa mga pangarap mo sa buhay. May mga bagay na kailangan mo nang i-let go. May mga bagay na kailangan mo mag-escape or you need to move on or withdraw, no? Or may mga bagay kasi na huwag kang magsayang ng oras o panahon kasi walang patutunguhan. Kumbaga, try a new path, try new idea, try to awake or try mong magdesisyon this time na mag-start ng muli, no? Sa iba sa inyo or something end a situation, pwedeng ganun sa iba. And then also, ang sinasabi dito, be adventurous, no? Gawin mo yung mga bagay na bago sa buhay mo o kaya maging ano ba to? Yun, alam mo naman siguro adventurous, di ba? Bita kasi sa atin. Kaya maging adventurous ka. Gumawa ka ng mga bagay na ikakasuccess mo sa buhay mo. Yan. Mag-explore ka. Yan, may nakikita kasi ako sa yung pag-explore or may mga bagay ka na harapin o desisyonan na this time. Yun na nakikita ko sa iyo dito. May taong may lihim na nararamdaman sa iyo, no? Ba? May tao? Ay, may devil. May tao dito na bakit may tao na masama ang thinking niya sa iyo? Sabi niya, sana mawala ka, sana malos ka, sana hindi ka mag-success, mamatay ka, ganyan. Galit to. Itong taong to, galit to. Kumbaga parang andi siya sa point na kung ano ginawa mo, sana mangyari sa'yo. Parang ganun. Or vice versa tayo, ha? Yun ang nakikita ko. Kasi itong tao to, nahahatak siya ng sitwasyon. May something happen sa inyo nitong taon na to. Arigato namaste, God bless.